Ito yung first time na pumunta namin ng Davao. Siyempre nakasabay namin si Sir Arps Tolentino, supplier ng hair product o hair pomade. Kasama ko si Mrs. Andito kami sa airport at dito kami nagkita-kita dahil magkasabay kami ng flight. Kasabay din namin sa flight ang Uncle Ben Barbershop. Kasama sila ma'am at sila sir, ang may-ari ng Uncle Ben. At ito na nga, at tayo ay aakyat na sa Cebu Pacific Airplane. At dito kami dumaan sa baba. Nag-bus muna kami bago kami makadiretso papunta sa eroplano. At ito yung first time natin na tayo ay magpa-flight ng umaga. Kaya makikita natin ang kapaligiran sa taas. Ito yung magandang flight kapag araw. May enjoy natin kahit saglit lang, kahit 2 hours lang ang flight papunta sa Davao. Ayun. At ang eroplano nga ay lumipad na para kami ay umalis. At napakaganda ng kalawakan sa umaga. Kapag ganito yung panahon ay talagang kitang-kita mo sa bintana ang ulap at syempre yung aming flight. Magkasama kami ni Mrs. Siya yung nasa may bintana. At ito yung time na talagang sulit yung flight namin dahil araw nga kami umalis. Nakita rin namin ang Mount Mayon sa kalawakan. Ayun kung inyong makikita parang tuldok lang siya. Ito at kami malapit nang bumaba sa airport ng Davao. Ayun, ang ganda ng Davao. Kitang-kita natin yung ibaba. At syempre, dito na tayo. Naka-touchdown na tayo sa Welcome to Davao City. Yes, unang lapag ng sticker ko dito sa Davao City. Yan, nakadikit na agad sa likod ng sasakyan ng isa nating kasama sa barber industry. Yan, dito kami sasakay. Kasama namin si Balong at si Sir Arms. Siyempre, ang owner nitong sasakyan. MB Salon. Yan, MB Salon. Dito na nga tayo sa Davao kasi ang laki ng durian. Ayan, grabe, malaki. At nakita rin namin ang Balong Barbershop Toril Branch dito sa Davao. Ayan nadaanan natin ang isa sa mga barbershop ni Balong. At hindi na tayo nakalapit dahil dire-diretso tayo papunta ng Digos. Welcome to Digos. Nasa Digos na kami. Nadaanan namin ang lugar ng Digos at nandito na kami sa circle ng Digos. Pupunta muna kami sa pasyalan sa Bansalan. Ayan. Nakita natin yung way papuntang Cotabato, papuntang Malita. At ganda rito, ang linis. Nandito na kami sa Bansalan, napakaganda ng dam dito. Ito yung nakikita natin malimit sa Facebook na maraming naliligo. Kasama natin silang lahat ang mga galing pa ng Manila at Pampanga. Pumasyal muna kami bago kami nagpunta sa mismong location ng Look and Learn. Kinabukasan or bukas. Kailangan muna namin mag-enjoy habang maaga pa at ma-enjoy namin itong araw na ito na nakaikot sa Bansalan. Kasama namin si Sir Arbs, ang Team Pampanga, ang Uncle Ben Barbershop. Siyempre kasama din namin dyan, nakasabay namin si Boss G Calmado mula pa sa Botolan, Sambales, si Winger Arihola. At ang buong team ni Balong ay sinundo kami from airport. Kaya sulit na sulit yung gala namin dito. Ang dami mga batang naliligo. Ganda rito. Sir, ready ba yung brief mo? Maliligo ka dito. Hi guys! Welcome to my vlog! Vlogger ka na sir ngayon Ayun, doon. Wala kayo! Ganito. Sa likuran. Ito. Dito tayo sa Bansalan. Ito yung nakikita natin sa Facebook na napakaganda nitong slide na ito. May shoutout na kayo dyan? Wala ba kayong shoutout dyan? At yun nga, bumaba sila Sir Sep dito sa ibaba para makita rin yung magandang lugar ng Bansalan dito sa dam. Let's go! Punta na kami sa location na pupunta namin kung saan kami kakain. Napakaganda ng pasyalan nito. Pupunta kami sa malapit sa kung saan ang paanan ng Mount Apo. Yun, malamig na talaga yung klima dito kaya ang ganda ng mga tanawin, ang dami mga puno. Tsaka napakarami mga halaman, mga nagtatanim. Ganito yung hanap buhay nila dito. Ayan yung bundok na makikita nyo, yung pinakamataas na area, yan yung Mount Apo dito sa Davao. Kaya okay na okay talagang pumasyal dito. At touchdown na nga kami dito sa lugar kung saan kami ay kakain. Ng lugar dito. Ang ating kaibigan na Kinsihal. Yes. Dahil Kinsihal, kumandidato, ika-15. Welcome po tayo rito sa ating lugar dito sa Davao. Dito po matatagpuan ang mga view ng Mount Apo. At dito po kami kakain sa Heaven's Dew. Kuya, pwede magtanong, saan mo nabili yun ng rito ng yelo? Ito, kay Aling Charis. Salamat to, kuya. Sige. Paano kaya untungan natin? Nandito pala kayo sa Davao. Anong ginagawa nyo rito, sir?
Hindi ko alam, natulog lang ako pagising ko, nandito na ako. Ano masasabi nyo rito sa Davao? Wow, ang masasabi ko, wow. Wow, Davao. Wow, para ako nasa Baguio. Ayun, may mga latest pa din. Daming ganda rito. Ewan ko, pichay or something. Alam mo yung mainit pero malamig. Dito yan matatagpuan. Dito sa kabundukan ng Davao. Akala ko sa Marilaki. Kasi malapit po siya sa Mount Apo. Mount Apo mismo yan. Mga repolyo rin yun. Totoo naman. Sa Binggit. Heaven Resort. Tara na po. Sa loob. Ang ganda oh. Dami mga tanim mo. Pasyalan pala to. Habang kami naghihintay ng aming tanghalian, late na yung aming tanghalian, siguro mga 2 p.m. na yan. Guys, tikman nyo to pag nakarating kayo. Wala rin to sa Pilipinas, only in Davao lang pare. Sa Davao lang meron nito pare, wala sa Pilipinas. Ang sarap. Yung Davao nasa sakupan ng Teka lang, Philippines. Davao. nasa Philippines. Philippines. Hindi na Pilipinas. Akala ko, para kang tani. Ang sarap pare. natin yung carrot na Parang Sarap. At syempre, in-experience din namin ni Mrs. yung Bike in the Sky. Siya muna yung binidyohan ko, talaga namang medyo may konting kabatakot. Ito yung kilawin. Kinilaw na tuna and Kinilaw na tuna at saka sinigang. sinigang na. Ano isda yan? Tuna? Pampano. 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 Ito yung kinilaw na tuna. Tulad ng ulam natin kahapon. Pampano. Wow! At ako naman ang sumubok. Tingnan natin kung kakayanin natin ito. Medyo mabigat na tayo, kaya siyempre kailangan magaling tayo magbalanse dito sa Bike in the Sky na tinatawag nila. Ayan na nga, tinulak na tayo. Ay, medyo nakakaba rin. Kailangan meron kang balanse. At nauna na nga si Kapwenger bumalik. Dahil medyo mabigat tayo, nahirapan tayong magbike. Yung tipo ba na parang mahuhulog ka, pero hindi naman. At nasurvive nga natin na may konting kaba itong experience na ito. At siyempre, diretso na kami, bababa na kami para bumalik. Inikot lang namin at diretso na kami dito sa Digos muli at iikot lang kami. Kasama namin ang team ng Balong and Shaves Barbershop. Let's go! At siguradong may madadaanan kami dyan na durian. Ito yung isa sa mga gusto kong matikman at first time kong makakatikim nito. Mabilog-bilog na ito na matulit-tulit. Ano, sa loob tayo ng ano, durian? Durian. Talagang inaamoy ko pa lang, amoy na amoy ko na kung ano itong durian na to. Inamoy din ni Mrs. Kaya na-challenge kami. Mahirap pala itong buksan, kaya dandahan lang si Manong sa kanyang paninda. Ayun na nga, at sumabit ng tinik. Tira bay. Tirahin mo na, pagkatirahin pa ng Tira bay, tira. Kainin mo. Kainin mo na. Huwag mong amoyin. Huwag mo abuyin, kainin mo na agad. Nalalaman tuloy kung saan tayo nagmula kapag inaamoy mo. Ano? Ano? Oh. Ano? Oh. Ano? Hindi ako talaga parang si Owen. Igis mo nga si Owen. Igis mo nga. Ito ba talaga lasa nito? Oo. Ganito pala to? Aha. Oh, parang ganyan. Pero mas masarap yan kaysa sa pizza. Kasi matamis yan. Sige, dumi mo. Para wala nito sa amin sa Amerika. Ha? Kaya ng marami. Kumusta lasa? Kainin mo. Sarap si Sitam. Sige. Huwag ka sumimangot. Kailangan pa ito. Ikaw na. Yung isa kayo mo. Ito sa ito. Ayoko. Dito yung kinagatang ko. Ayoko. Kuya, wala na to. Kumain na ako. Kumain na ako. Gusto ko sa akin eh. Tikman mo. Ano masasabi mo sa durian? Parang hindi ko kaya. First time ko kumain. Parang di mo kaya pero dire-diretso ang subo mo. Di ba ba meron dito sa Malaysia? Hindi kaya. Sa Malaysia. Hindi nga, ano toast tayo? Gusto mo? Okay. Nakain kami ni Sir Arbs na durian. Titiisin ko ito kung kahit ano pang... Mamayin ko muna bago kainin. Para hindi maban sa Davao. Lasang putay. Ang sarap! Putay. Buray, lasang putay.
Ay, Well, hindi Bicolano nakakarating lang yung putay. Sa puli, inihina niya. Siram sana? Yun sana, sin. Siram sana. Ang daming saging dito sa Davao. Napadaan kami dito sa Billy Sir Arts. Apunan na ba natin yan? Hindi, para ito balinghoy. Bakit ang hanap buhay ko niya ha? Saging. Totoo po ba ito na ito pong saging pampatanggal ng tagihawat? Pampatanggal daw po ng tagihawat yan eh. Nakatanggal yung mga tagihawat. Oo, marang oh. 1.5. Magkano marang? 40 ang kilo. Pampatanggal ng Gusto niyo ba tagihawat. kumain ito? Hindi ko pa alam lasa yun. Mangangamoy ka sa sasakyan mo? Hello! Yan na lang. At napadaan kami dito sa barbershop ni Balong sa kanyang main branch dahil yung ating driver ay may binili sa katapat na tindahan. Napakaganda ng kanyang main branch at dito naka-duty yung mga iba niyang barbero. Kaya naunahan na natin pasyalan, wala pa si Balong pero andito na kami dahil nauna sila na makapunta sa location. At sinilip na rin natin yung kanyang barbershop bago pa ito magsara. Coke. Ay, shout nga pala, Lambanog from Quezon, dala ni bro GR. Pagdating dito, lamog. Parang tubig lang ano. Lansunis yan. Ang tawag nila dito sa Davao ay marang. Marang. Napakasarap nito, guys. Dito, maliit na bungon. Hindi kayo nakapunta ng Davao pag hindi kayo kumain ito. May kamukha ito sa atin sa Quezon, kamansi. Sino? Or dalong yan. Oh, yung maliit, ganito ang Sarap. itsura. Oh. Pero ito naman. Ako rin. Marang. Ay, nakakain ko siya kaysa sa ano dalong yan. Lasang pepek din? atis. Ano sabi? Ang sabi kasi ni Jeremy kanina si Chow. Bumalik kami sa pangatlong branch ni Balong at may kukunin kami at gagamitin sa event tomorrow. Kukunin namin yung mga ibang gamit para sa pagre-ready ng event tomorrow. At sumama na rin ako dahil kailangan namin bumili ng mga kulang namin na gagamitin. Wala kaming tsinelas. At naghanap na rin ako ng charger ng phone kaya dumiretso na kami dito sa kanyang hair studio. Dito siya nag-mentoring, nagsiseminar kapag meron siyang mga private seminar sa pwesto na ito. At dito naman sa kabilang side ay yung kanyang pangatlong branch. Ayan, ready pa rin yung mga barbero nila dahil maaga pa naman. Kaya nakabukas pa yung barbershop niya at meron pang mga client na mga ginugupitan dito sa kanyang pangatlong branch. Magandang shop ni Balong dito sa Digos City. Kaya yung mga gusto magpagupit, hanapin nyo lang yung Balong Cuts and Shaves Barbershop dito sa Digos City. Siguradong ang serbisyo nito ay inyong magugustuhan. At syempre, pagbalik namin ay pumasyal kami sa mga kainan dito sa tabing dagat sa Dawis Multipurpose Hall. At kami naman ay magdi-dinner kasama ang aming mga nandito na galing pa ng Manila na mga kasabay namin. Itong first day.